Ito na nga yung part 2 nung paglilinis ko nga nitong balon o hukay at brush ko na rin. Nakita ko na nga rin itong takip at hinila ko na nga dito sa may balon para malinis na rin. Dahil nga sa maraming nagre-request at naghihintay nitong parto ng paglilinis ko ng balon ay gagawan ko na ngayon. Kaya naman nga kasama ko tong pamangkin ko ay pumunta na rin kami doon sa may ilog. Pagdating ko nga dito ay sinimulan ko na rin talaga tong linisin kasi kukunin ko pa rin naman yung takip nito sa may baba. Mabilis na rin naman tong linisin kasi wala na rin naman tong mga basura gaya nga nung unang paglilinis ko. Kaya naman nga ang gagawin ko na lang ngayon ay tatagkalin ko na lang ang tubig nito o lilimasin at saka ko babrasin. Ngayon nga lang din talaga ako nakapaggawa nitong part 2 kasi nung mga nakaraang araw ay ang daming ganap at ang dami ko din talagang ginagawa. Dahil nga sa medyo may buhangin pa rin yung ilalim ng balon ay hinakutan ko pa rin ng tubig galing dito sa ilog. Burinash ko na nga rin itong gilid para mawala nga yung mga itim-itim na parang mancha. Kasi nga kapag may itim-itim yung gilid ay parang madumi pa rin tingnan yung tubig kahit malinis naman. Nung una ko nga paglilinis nito ay wala akong dalang brush kaya naman ngayon ko lang mababrush to. Habang nga naglilinis ako dito ay naglalaro lang tong pamangking ko dito. Dahil nga sa gusto kong malinis tong loob ng balon ay paulit-ulit kong hinugasan ng tubig galing nga dito sa ilog. At nung okay na nga ito at malinis na ay ang kukunin ko naman ay yung pinakantakip nito doon sa may baba. Dito ko nga nakita sa pinakambaba at unti-unti ko nang tinaas at sobrang bigat pala nito. Gawa nga ito sa semento at makapal rin talaga yung pagkakagawa nito kaya naman nga ay sobrang bigat. Nahirapan nga rin talaga ako magtaas nito kasi bukod sa mabigat itong pinakantakip ay madulas rin talaga yung dinadaanan ko. Kaya naman nga unti-unti ko na lang tong hinila dito sa tubig kasi yung mga mabibigat na bagay ay kapag dinaan mo sa tubig ay gumagaan. Pagdating nga dito sa medyo pantay at diretsong daan ay hindi na rin ako nahirapan kasi hinila ko na rin lang talaga. Pagdating nga dito sa may kate ay medyo nahirapan na rin talaga ako magdala kasi kailangan kong pabalik-balik din para nga may dala ko dun sa paghuhugasan ko. Sa wakas nga ay naidala ko na rin dito sa may paglilinisan ko at sinimulan ko na rin linisin kasi marami rin talagang lumot ito. Binaliktad ko na nga rin kasi lilinisin ko tong kabila kasi ito yung mas kinakapitan ng lumot. Tingnan nyo naman at naninilaw sa sobrang tagal ba naman nakababad sa tubig. Di naman nga ito karumihan gaya nga nung kung saan kaya naman nga yung kunting brush ko lang dito ay binalikan ko na rin tong balon para nga anlawan. Inakutan ko lang din ulit ng tubig at lilinisan ko tong pinakang gilid kasi ito yung parang may lumalabas na gold. Pero dumi nga yun ng bato na naiipon nga doon sa pinakang loob. Sa wakas nga ay nalinis ko na rin itong pinakang balon at ito na namang takip ang bubuhatin ko papunta nga dito sa pinakang hukay. Dahil nga sa may kabigatan na rin talaga ito ay pinaikot-ikot ko na rin lang o binalibaliktad gaya nga ng ginawa ko kanina. Sa wakas nga ay naitakip ko na rin to dito kahit nga mabigat. Ito na nga ang itsura niya, malinis na nga at may takip na kaya nga lang ay medyo nabawasan yung pinakang takip niya gawa siguro sa baha. Maraming salamat nga po pala sa mga nag-request na gawan ko to ng part 2. Yun lang, bye bye!